Sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo so tanghon. Kumeas, sotanghon. So good! Sotanghon! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Itinuturing na pundasyon ng bawat kumpanya ang bawat manggagawa na nagpapatakbo dito. Kaya naman hindi maitatanggi, nakakambal ng isang maganda at dekalidad na serbisyo ang pangangalaga sa kapakanan ng mga empleyado. At sa usaping ito, malaki ang gampanin na iniatang sa Human Resources Department. You have to know what the employees need in order for them to really keep on, doing the job, love the job, and enjoy the job that they do. Ngunit taliwas sa nakagisnang paniniwala, lumabas sa organizational scan na isinagawa ng HR Department ng MBC Media Group noong 2024 sa pangunguna ni Ms. Ellen Fulido, Vice President for Human Resources and Admin Services, na hindi pera o mataas na sahod ang pangunahing dahilan kung bakit nananatili ang empleyado sa kanilang kumpanya. They tend to associate happiness at work with salaries.
But let me tell you guys, salaries are supposed to be given to you. You receive your salaries every 15th or 30th because it's a reward for doing the job right. Lumalabas anya na mas matimbang para sa isang manggagawa ang makaramdam ng sense of belongingness, higit sa mataas na sahod. And what we found out, whatever notion about resignations being salary-based, actually that survey belied the notion. Of the more than 50%, actually 60% yata yung respondents nun, are in the average tenure of 5 to 10 years. So, mga 5 to 10 years. And they said they remained in the organization because they feel like they are a family to this organization. Yung feeling that they are being taken care of by the company. Gate pa ni Folido, maikakabit ang positibong resulta ng internal company scan sa mga maliliit ngunit mahalagang inisyatiba ng HR department tulad na lang ng learning at recreational activities para maramdaman ng mga empleyado na pinangangalagaan sila ng kumpanya. Gayun din ang kanilang mga personal na interes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pinas, 12 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas, ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Biyernes sa 13 sa buwan ng Marso taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Panibagong big-time oil price hike nakaumang na sa susunod na linggo. Paano ka lang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ng excise tax sa langis? Aaprubahan na sa Senado sa susunod na linggo. Halaga ng piso laban sa dolyar sumadsad pa sa all-time low na 59.735. Dami ng mga walang trabaho sa bansa nadagdagan pa noong Enero. Operasyon naman ng ICI hanggang sa katapusan na lamang ng buwang ito. Impormasyon sa napipintong pagpalit kay Secretary Aguda ng DICT itinanggi ng Malacanang. Chinese woman na nasa likod naman ng 900 kilograms na shabu sa Occidental Mindoro tukoy na hinahanting na ng PNP. At mahigit sa 12 billion pesos na halaga ng peking US dollars na sabat ng NBI sa Pasay. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, bibigwasan na naman ng malaking taas presyo ang mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, humigit kumulang sa 16 pesos and 50 centavos ang itataas ang kada litro ng diesel at 11.50 naman sa gasolina. Posible namang hindi tataas o bababa pa ang kada litro ng kerosene. Batay sa pagtaya sa 4 na araw na kalakalan sa world market, bunsod pa rin ito ng giyera sa gitnang silangan. Ngayong linggo, ipinatupad ng mga kumpanya ng langay isang utay na implementasyon ng big time oil price increase. Mula 7 piso hanggang 13 piso sa gasolina, 24.25 pesos naman sa diesel at 38.50 sa kerosene. Samantala, nagbigay katiyakan ng liderato ng Senado na sa susunod na linggo ay kanila na nga aprubahan ang panukalang batas para bigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para suspindihin ang excise tax sa langis. Ito'y matapos i-certify as urgent ng Pangulong panukalang batas para bigyan siya ng emergency powers. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, prioridad nila ito sa kanilang sesyon sa susunod na linggo. Dahil certified as urgent ang panukalang batas, maisasantabi na ang umiiral na 3-day rule at diretso na sa third reading ang panukala. Samantala hanggang sa susunod na linggo na lamang ang sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso bago sila magbakasyon para sa Semana Santa.
15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, pinag-aaralan ng LTFRB na gawing digital ang pamamahagi naman ng fuel subsidy para hindi na magtiis sa mahabang pila ang mga tsuper at operator. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, kinakausap na nila ang mga electronic money issuers o yung mga digital wallet apps na accredited ng Bangko Sentral para maging katuwang sa distribution ng 5,000 pesos na ayuda. Git ng ahensya, sa ganitong pamamaraan, may mas mapapabilis ang pagdating ng pera sa mga benepisyaryo at mas magiging transparent pa ang listahan. Dadaan muna sa validation process sa mga EMIs upang matiyak ang kanilang kakayahan sa digital transactions. Nauna nang inanunsyo ni Transportation Secretary Banoy Lopez na sisimula naman na mamahagi na ng fuel subsidy sa susunod na linggo. Welcome sa mga jeepney driver ang pamimigay ng fuel subsidy ng gobyerno. Pero dapat mayroon din silang pangmatagalan na solusyon sa epekto ng krisis sa langis. Sa panayam sa programang Damdamin Bayan, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na kung patuloy lamang din tataas ang presyo ng petrolyo, tila ibabalik din nila ang matatanggap na subsidy sa mga oil companies. Pakinggan po natin si Ginoong Modi Floranda. Saan na sinasabi po ng gobyerno, oo, sa isang tingin makakatulong. Pero pag tinginan po natin, halos 3 weeks lamang na ikukonsume din ng ating mga driver. At ang sinasabi natin, nag-isip sila ng 5,000, pero tuloy-tuloy naman natataas yung presyo ng petrolyo. Lalamunin din lang siya at ibabalik din lamang sa mga oil companies. Giit ni Floranda, kinakailangan na ng agarang pagkilos mula sa pamahalaan para sa matagalang solusyon sa oil crisis dulot ng gulo sa gitnang silangan. Kaya panawagan din ng mga tsuper ay magkaroon ng fare hike o taas pasahe upang hindi lubusang maubos ang kanilang kita sa pagbili lamang ng krudo. Sa kaugnay na balita, didesisyon na ng LTFRB sa susunod na linggo ang hinihiling na taas pasahe para naman sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakapagbibigay na ng rekomendasyon ng LTFRB ngunit ibinalik ito sa kanilang opisina. Ito ay para sa ilalim naman muli sa pag-aaral upang matiyak na magiging makatwira ng fare increase sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Pakinggan natin sa Secretary Lopez ng DOTR. Binalik ko sa LTFRB, sabi ko pag-aralan mo mabuti at we have to hit a certain inflation number, no, para hindi mas lalo makaapekto at makadagdag ng problema sa atin ng mga pasahero. So may computation po kami, no, upang sa ganon kahit paano may mga intervention ng ating gobyerno. So meron pong nakabinbin na pera. Hopefully by next week we can decide on the petition of fare hike. Pero I can guarantee you, Kuya Tunying at Kuya Jerry, na yung itataas man ay reasonable at sa tingin namin ay maintindihan din natin ng ating mga kababayan. Samantala, pinayagan ng Department of Justice o DOJ ang pansamantalang visa relief para sa mga dayuhang naapektuhan ng kanselasyon ng mga flight palabas ng Pilipinas dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, inatasan na niya ang Bureau of Immigration o BI na palawigin ang pananatili sa Pilipinas ng mga foreign national na nag-expire ang visa noong nakaraang February 28, 2026. Sa ilalim ng Department Order No. 159, napapayagan ang mga apektadong dayuhan na manatili sa bansa hanggang April 1, 2026 nang walang babayarang fees, multa o penalty. Gate ni Secretary Vida, layunin ng hakbang na ito na magbigay ng konsiderasyon at agarang tulong sa mga turistang natrap sa bansa dahil sa gulo sa ibang panig ng mundo. 19 na minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, ligtas namang nakarating sa bansang Singapore ang 24 na Pilipinong na-stranded sa Jeddah, Saudi Arabia dahil sa gulo sa Middle East. Batay sa impormasyon mula kay Singapore Ambassador to the Philippines Constance C., naisakay na ang mga Pinoy sa isang RSAF A330 multi-role tanker transport aircraft ng bansang Singapore na lumapag kaninang umaga. Nakasabay nila sa naturang flight ang ilang Singaporean at iba pang ASEAN nationals mula sa Brunei, Indonesia at Vietnam. Ayon kay Ambassador Shea, matapos unahin ang kanilang mga kababayan, agad nilang ipinamahagi mga bakanting upuan sa mga dayuhang nangangailangan ng tulong kabilang na mga Pilipino. Naging posible naman ang rescue mission na ito dahil sa mabilis na koordinasyon ng Singaporean Embassy sa Department of Foreign Affairs.
Nakipagpulong naman ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa Philippine Airlines para sa charter flight ng mga OFW na apektado ng krisis sa Middle East. Ayon sa OWA, nakatakdang isagawa ang chartered flight mula Saudi Arabia pa Maynila sa mga susunod na araw. Bahagi umano yan ng repatriation efforts ng pamahalaan sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Samantala, lumagda rin ang OWA at PAL ng kasunduan upang mapaigting ang koordinasyon at agarang paghahanda ng chartered flight para sa mga OFWs. Samantala, sumadyad pa sa panibagong all-time low ang halaga ng piso laban sa dolyar ngayong araw, Martes at 13. Batay sa datos mula sa Banker Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 59.755 o 35 kada isang US dollar. Mas mababa pa ito kumpara sa huling naitalang record low noong March 9, 2026, na bumagsak ang palitan sa 59.50. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa pagsisimula ng taong 2026. Naitala sa 5.8% ang unemployment rate ng bansa noong January, mas mataas sa 4.3% noong December 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority, katumbas ito ng 2.96 na milyon na mga Pinoy na walang trabaho. Samantala, nabawasan naman ang mga Pilipinong underemployed o mga naghahanap ng karagdagang oras ng trabaho kung ikukumpara noong nakaraang taon. Naitala ito sa 13.2% o katumbas ng 6.35 na milyon na mga Pilipinong underemployed. Samantala, sa iba pang mga balita, hanggang Marso 31 na lamang ng taong ito, mag-ooperate ang Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos ang halos 6 na buwan. Inirekomenda na ni ICI Chairman Andres Reyes ang pagtigil ng operasyon matapos isumite sa Ombudsman ang lahat ng nakalap nilang dokumento, ebidensya at findings kaugnay sa flood control corruption. Ayon kay Reyes, nagampanan na ng komisyon ang kanilang mandato sa ilalim ng Executive Order No. 94 at magpapatuloy mga nasimulan nilang trabaho ng mga kinauukulang ahensya o kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Pinabibilisan naman ng Independent Commission for Infrastructure sa Kongreso ang pagpasa sa panukalang magtatatag ng Independent People's Commission at Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Layo ng mga nabanggit na panukala na bigyan ng pangil at karagdagang kapangyarihan ang komisyong sumisilip sa infrastructure anomaly. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, umaasa siyang aaksyonan agad ito ng Kamara at Senado kasabay ng pasasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagprioridad sa mga nabanggit na panukala. Ginawa ni Reyes ang pahayag kasabay ng anunsyong hanggang March 31 na lamang ng taon ang operasyon ng Independent Commission. Kasabay nito, hinihikayat ng opisyal ang mga ahensya ng pamahalaan na nakatoka sa mga proyekto na aksyonan na rin ang mga naunang rekomendasyon ng ICI. Samantala, hinimok naman ni National Bureau of Investigation o NBI ang dating security aide na resign Congressman Saldico na si Orly Gutesa na lumantad na at magpakita sa kagawaran. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, dapat makipagtulungan din ang 18 nagpakilalang dating sundalo para mapalabas si Gutesa. Git ni Matibag, kung nais talaga ng kanilang kampo na mapanagot ng mga opisyal na pinangangalan na nilang sangkot sa katiwalian, kailangang tulungan nilang NBI sa kanilang investigasyon. Narito si Matibag. Mas maigi pa po pala si Congressman Mike Defensor at alam niya kung nasaan si Sergeant Gutesa. Makipagtulungan po. Ibigay po sa amin at tumulong na rin po dito sa investigasyon. Kung talagang hangarin po nilang habulin at papanagutin sa batas ang mga taong pinapangalanan nila, nakahanda po kaming usigin at patawag sila, pasagutin sila, provided ng ebidensya malinaw. Ang NBI po, hindi po kami magagamit para sa isang fishing expedition para doon sa mga political reasons or ano pa pong dahilan ng sino bang pong kampo. Samantala, not true. Ito ang naging sagot ng Malacanang sa ulat na may pagbabago sa liderato ng Department of Information and Communications Technology o DICT.
Habang lumabas din sa ulat na ikinukonsidera si dating presidential spokesperson Edwin Lasierda bilang kapalit ni DICT Secretary Henry Aguda. Ang lahat ng mga ito ay itinanggi ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang DICT ang nangunguna sa digital transformation programs ng pamahalaan, gayon din sa cybersecurity initiative sa buong bansa. Bago ito, ilang beses ding lumutang na tinanggal o nag-resign si Tourism Secretary Frasco. Taliwas sa ginawang anunsyo kahapon kaugnay ng bago nitong posisyon. 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang unang buhos ng mga balita sa Balansyado. Kami, ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better You. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026.
hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na Tawigan po ng Quezon, ang amin hong mahal na gobernadora ay wala pong hinto sa pag-alam ng problema ng tao, lalo na ho sa mga kanayunan, at hindi ho siya humuhugkat, partner, sa pagbisita sa iba't ibang mga probinsya para alamin ang kanilang kabuhayan, kalusugan at lahat ng antas na dapat alalayan po ng gobyerno. Pero ngayon kasi dahil nga, partner, itong gasolina yung sinasabi, next week mukhang magmamahal na naman. Naku. Sa aming lalawigan may mga pinatupad na mga measures ng ating mahal na gobernadora. At kanina, kung di ako nagkakamali, pinagutos na rin niya yung price monitoring. Si Governor Helen Tan, atin huling makahuntahan dito sa Empapawid, Friday, Quezon Day, sa DZRH. Gov, magandang hapon sa inyo. Si Henry Uri ulit, si Karen. Magandang hapon po, Gov. Hi, Sir Henry, Ma'am Karen. Good afternoon. Opo, naku, kayo ay mukhang galing kanina ho ng Alibihaban, galing ng Unisan at iba-iba mga lugar, ano ho, doon sa northern portion. Ano po yun, nung past days. Oo, ng mga nakalipas na mga araw. Yeah. Oo. Ma'am, kami muna yung mangungumusta sa inyo. Unahin namin yung tama ba? Nagutos na kayo ng price monitoring, ano ho? Yes po. Pinaalalahanan po natin kasi trabaho ito ng ating mga local chief executive at the municipal and city level. Yung activation ng Price Monitoring Council within their area of jurisdiction. Although I was informed some of the mayors are already doing their job na. Kasi nga may mga nababalitaan din kahapon, kinausap ko yung ilang units na, especially yung provincial agriculturist natin. Opo. At may mga feedback coming from our farmers na nagtaas na kaagad yung mga farming inputs, especially yung fertilizer. No, wala pa naman pong inia-announce about that, no. Yun, kailangan i-monitor nila, and then may mga sa gasolina, alam niyo naman, probinsya, malalayong bayan, no, maliliit na mga gasolinahan lang ang meron. Opo. So, hindi na rin sila nakakakuha ng mga supply. So, walang supply ng gasolina. Sir Henry, but kahapon ba ako namumroblema dahil doon sa nagpapatakbo tayo ng mga ambulansya, no? 24 hours, 7 days a week, no? Sa buong lalawigan, may ambulansya ang ating mga QPHM, yung 15 hospitals natin, plus may ino-operate din yung mga satellite offices natin na mga ambulances and rescue vehicles. So, some municipalities are having a hard time na. Alam niyo naman sa gobyerno, sir, syempre, utang po yung gasolina. Either naka-framework agreement kami, naka-RFQ, or yung mode of procurement, inuutang. Kasi, kami namang problema yung kami, mga staff, kasi nga, ang tedious ng process, pagka mag-aabono sila, pagre-reimburse, tinatanggalan ng 6%. Nag-abono ka na, tininggalan ka pa ng 6%. Pwede namang hindi, pero yung process, pinapaaral ko para may maipakikita sila yung sa DIR form, no? So, mga ganon. So, anong gagawin? So nakakaranas na po kami ng impact of that problem. So we want to check kung talagang walang gasolina. So I ask our mayors to check on that. Baka mamaya hino-hoard lang or what. But may mga nakausap na rin ako na may mga gasolinahan na wala na silang gasolina kasi they don't stock naman madami, diba? Enough lang
doon sa supply. Opo. So yun, yung, kailangan namin tingnan ang ating mga mayors and maipaalam sa nasyonal na pamahalaan. Oo. Malaki nga palang problema yun, partner, yung gasolina ng mga ambulansya. Pero ma'am, just to manage again. Hindi lang yun, sir. Problema po ng ating farmers. Kasi and Fisher Folks. Sir, Fisher Folks, yung gasolina nila. maliliit ng bangka nila, di ba? Yung bangka pong ginagamit ng ating Fisher Folks na tawag natin maliliit na mangingisda. Apo. Ay laking dagok sa kanila. And everyday po yan na consumption, no? Sila'y lalaot. And then ito ngayon yung time na opportunity, sir, na medyo gumanda ang huli kasi papunta tayo sa summer season. Opo. Maganda ang dagat, makakapangisda sila, and then bigla naman nga pong nagkaroon ng ganitong problema, no? So, dagok din sa kanila. We're waiting, we're inquiring, ano ang intervention ng DA, ng BEFAR. Opo. Yun yung mga immediate, sir. Kami on our part for continuity of operation and services na hindi maantala yung important sa amin ngayon sa aspeto ng mga ambulances namin na malalayo, naggagaling sa malayong bayan, tapos yung gasolinahan doon, wala nang supply. So, hindi na rin po yung, di ba, they allow there's a drum na allowed to stock. Pinapayagan po, no? Yung klase ng drum. Pero wala na rin po nagbebenta naman ng ganon. Wala na rin pong makuhaan even in the city. Naku, so supply po talaga. Mga lugar po na katulad namin na malayo na sa Metro Manila. Mas siguro, or yung mas malayo pa sa Quezon, I'm sure hindi lang natin naririnig. But, may mga nararamdaman na po na impact ng mga pangyayari na ito. Pero Gov, meron po ba tayong gauge o di naman po kaya ay matatansya po ba natin o medyo mahirap sabihin kasi hindi po natin talaga maano, no? Pero yung serbisyo po natin sa kunyari may emergency sa mga ambulansya, baka po kasi mangamba yung ating mga kababayan na baka biglang excuse me po, wala na silang maaasahang serbisyo po. Well, we're finding ways, no? That's why kahapon, ang haba nung meeting namin, trying to find what to do. I even asked the accounting, pwede bang, alam niyo naman ang limitations ng paglabas ng pondo, di ba? So I asked accounting, can we do that parang in a cash advance, di pala allowed, no? Kasi parang kung repeatedly you're going to do that, hindi siya ina-allow. So ang daming restrictions sa gobyerno ng mga ganitong kaso, no? And then, nagpahanap ako ng mga gasolinahan na mga possible na po pwedeng makukuhaan, mauutangan namin. And because of this problem, limitation of supply in the area, yung mga gasoline station ay nang pumayag ng hindi cash. Okay. Ganyan, no? So, ay, nakasir. Pero baka kailangan na ng intervention po talaga from the national government, no, Gov? Pero I think, ma'am, hindi lamang intervention ng national government, sir, is very important. Like decisions like how do we go about this, no? Yung policy, at least yung sa price, lang ba, yung may price freeze ba tayo or what? But di naman, pag tumaas ang gasolina, how can we do that? Siyempre, may price escalation talaga. No? But yung sa amin, more of problem is talaga supply ng gasolina. Kasi kanina, may nakausap nga din po ako na sila, hindi na daw, yung PO nila, hindi na nadi-deliver the number, yung quantity ng kanilang PO. So we're trying to explore mga suppliers po na sino pa yung mga possible, especially the big companies na meron, no? But ang challenger, kung manggaling po ng San Francisco, ang layo po nun, ang laki ng konsumo niya lalo kasi out of the way, dadaan pa siya ng Gumaca or Lopez, kung doon meron, just to
and then pababa ng Lucena. So parang may mga ganon. Pero ma'am, I think ito ho ay challenge po ng lahat ngayon, lalo kayo mga local executives, ano po. Pero yes po, I believe. Hindi lang po ako ang Yes. nakaranas nito. Nararanasan po ng maraming lugar, lalo na yung mga nasa Visayas region, Mindanao region, yung mas malayo na very hard to access, like dadangkapan ng dagat para marating sila. Yung Quezon, ano po ito, by land pa lang kami, diba? But yun yung mga experience. That's why I'm asking the help of our mga mayors to kindly monitor. Siguro ma'am, kailangan ding mahirap itong matanggap, pero kailangan maintindihan ng ating mga tao na krisis po ito So kahit na may pera ka, may perang LGU, may hawak kayong pangbayad, pambili, kung wala namang mabibili, yun ang malaking problema because the supply is very short coming from the Middle East. Yes po. So, ano siya, we do have naman fund, no? Pambili. And then yun nga, medyo kahapon, na lungkot nga ako na may mga ilan din na mga gasolinahan asking cash. Dati naman inuutang namin tapos ngayon gusto nila cash. So medyo nagalit ako kahapon na have to call the attention of this gasoline station. But di mo rin sila masisi. Kasi siguro nagpapaikot din sila and di na rin sila nakakautang because of the limited supply. They need to pay cash also. So di mo rin sila masisisi. So ano siya, yung effect niya talaga dumadaloy up to. Ma'am, yung mga biglaang pagpapa-ospital na nangangailangan ng ambulansya just in case wala talagang available, walang gasolina. Ano po ang inyo namang direktiba sa ating mga local hospitals para kung sakaling hindi na mailuwas ng Maynila madala sa mga malalayong ospital na kailangan pagdalhan? I think yung ating mga QPNs naman ay maayos ang mga ginagawa pa nilang pagsiservisyo sa ating mga kababayan. Yes po. Ang referral po namin talaga QMC. But pag hindi naman na ita-travel, ang QMC po, we have mga consultants, mga doctors who direct the management, no, yung further management of the patients. And ginagawa naman po namin yan. So, yun yung kailangan, sabi ko, na na-explain natin kasi paano naman natin sasabihin sa pasyente na hindi pwedeng tumakbo dahil walang gasolinang makuha, di ba? Ang hirap. So ngayon, may mga ilan kami in-identify na source, but we don't know until when, no, yung supply nila. So yun lang, no, medyo nakakapangamba, pero at least ang pinaka assurance po ay naghahanap po kayo ng options, ng paraan hanggang sa mga oras na ito. Yun ang importanteng malaman ng ating mga kababayan that the governor is on top of the situation, hindi nagpapabaya at humahanap ng paraan, Governor. Yes po. No? Ano naman tayo? Hindi naman po pwedeng walang paraan, no? Hanap and we're hoping and huwag tayo dumating doon sa parang dead end na parang wala everywhere, diba? Parang we're praying na hindi ka, but I'm just sharing yung mga challenges that we face right now, no? Yun lang yun sa parte ng gobyerno kasi nga yung okay lang sana kung gusto nila cash, aabonohan muna. And we do that, no? Ginagawa namin, sacrifice sa bawat isa sa amin, no? Ang magagawa. But ang magiging challenge nga, like may na-report sa akin na kinukuhaan namin ng gasolina in one of the towns na they don't have supply anymore. They will have to go to another town, no? So, yun yung mga at dahil dyan, mamahal pa po yun kasi yung transport, yung logistics pa po nun kasi dadayuin pa. So, nagpapatong-patong po yung ating mga challenges. Siguro nakita ko lang yung nabanggit nyo lang, Gov,
para maka-ease ng konti sa challenges is mabawasan na rin yung mga sinasabi nyo pong mga requirements, yung mga ganun po, medyo nakaka-stall po kasi sa process. Tama po ba? Maliit na bagay. Paglabas yung, for example, yung mga BBM guidelines. Yes, mga ganun po Mga guidelines, no, it's not allowed, like, kailan ba pwede ang mag-cash advance, no? So, ma-ease yung mga ganun restrictions, no, magagamit. So, ano yun of course, nung nag-inquire ako, nung sabihin sa akin, ma'am, ayaw na magpautang gusto cash. Diba? So, ang hirap. So, sabi ko, tanungin nga natin accountant kung is that allowed. So, pinag-aralan na, emergency yun. Opo. Sabi ko, hindi ba pwede yan, di ba? Pero yun nga, tayo may mga limitations doon sa existing policy. So, sabi hindi. Okay, sige. Hanap po ng paraan. For the meantime, abono-abono, pero yun nga, yung sacrifice, aralan, para naman hindi binabawasan ng 6% sa reimbursement nila. But yung sustainability, sir, no? Yung sustainability din. Siyempre, draining them financially sa nag-aabono. Correct. Kung mag-aabono sila, no? Para lang sa ambulansya. And then, yun nga, yung kinaka-worry namin from one town to another, na wala ng supply, they will get in another town, then until when? Yun yun. Kaya siguro yung ating mga Yeah, go ahead, ma'am. Yeah, yun nga, yung isang option, pwede bang mag-in-back or pwede ba tayo bumili diyan ng drum na sinasabi na pwedeng i-in-back. May mga consideration. Nagtanong na kami sa mga malalaking gasoline, hindi po pwede, walang makukuha. Kaya siguro yung ating mga kababayan, partner, sama-sama na lang tayo nagdarasal na matapos itong crisis na ito. At the same time naman, ay huwag iwasan natin kung maaari na huwag magkasakit. Oo nga. Yan naman siguro ay isang pamamaraan na pwede nating pagkaisahan, maging malusog parati. Pero ma'am, maiba kami kasi mukhang yung kampanya rin po ninyo sa tuberculosis ay pinaiigting pa po ninyo. Sir, alam niyo, advocacy ko yan yung sa tuberculosis. So, nag-start po kami ng isang barangay. It's an island barangay tourist destination in San Andres. Malayong lugar po yun. And in partnership with Colyon Foundation, ang DOH Region 4A, plus yung Provincial Health Office natin, ay nandun po sa barangay na yon for 3 days to conduct screening, and we're hoping na in time makapag-declare po kami ng tuberculosis-free barangay, no? So, alam niyo ito, mabigat na problema ng Pilipino na until now, kung alam po natin, tayo po ay, I think number 3 tayo sa pinakamataas na kaso po ng tuberculosis. So, ang taas po nun very alarming yan Dati, there was a time nag-number 4 na tayo pero parang pumasok dito number 3. I'll check, no? Parang that's between 4 and 3. Pero the last na nabasa ko, number 3 yata tayo, no? And ano yan, ang inspiration ko dyan, sir, yung mother ko kasi when I was 9 years old, nakita ko siyang sumusuka ng dugo talaga. And parang ano siya, nandun na hindi na siya nawala sa aking isipan. Yung experience ko at that age, no, kaya naging congresswoman po ako, I authored that bill na Comprehensive Tuberculosis Elimination Plan Act. So, passionate in the implementation of program and hopeful na bigting yung programa ng national government on that, no? But at least sa probinsya po kami, we're doing our best to help yung ating mga kababayan inflicted with and to prevent pa yung paghawa, no, sa mga kasama sa bahay or sa community.
Kumustahin ko lang pala din, Gov, dahil karamihan din po sa mga LGUs na ngayon ay at saka sa mga provincial governments po, yung work day po, mga working days po in a week ay nabawasan na po. How about po yung mga services po natin? Kumusta naman po, and ano po bang maaasahan natin mga kababayan sa Quezon kahit na po meron pong ganitong emergency at may mga work setup na po, lalo na sa ating mga government offices po sa Quezon na medyo hindi na po 5 days a week po ang on-site na pasok. Ano kami, ma'am, nag-compress din kami for some offices, but syempre yung mga frontliners natin, like yung Provincial Social Welfare and Development Office, sila, regular hours sila, 8 to 5 p.m., 8 a.m. to 5 p.m. But the rest ng that's all hospitals, walang nagbago sa operation natin, even the outpatient services natin. No? So, diretso lang yon. Yung disaster natin, diretso din yon. Yung accounting office namin, of course, it's very important, yung mga disbursement and pag-process ng mga papel and the treasurer's office. Opo. And Parang office ako na nag-flexi time. But kayo, Gov. yung satellite offices po natin bukas Monday to Friday, 8 to 5 p.m. So okay naman pala. So hindi mangangamba yung mga kababayan natin na meron pa rin pong haharap sa kanila na at magbibigay ng serbisyo. Ano ko lang na para kasing na PPTSD ako, Doc, and partner, parang pandemic 2.0 na naman to. Pero syempre walang sakit, 'di ba? Pero parang ganun po yung natin ngayon Pero ma'am, kahit nakakasakit sa stress. Ayun lang. Ay, wag naman sana. Ma'am, pero kahit parang, kahit scheduling lang ng mga trabaho, lalo sa mga ospital, hindi po pwedeng maduming sahig at hindi po pwedeng maduming ospital. Siyempre, ospital yun. Oo, ma'am. Ma'am, diretso lang po tayo. Teka ma'am, siguro yung mabanggit na rin ninyo, ano para maintindihan ng ating mga kababayan, hindi lang nung ating mga nasa ospital din, para ano ba ang dapat namang maintindihan ng mga nagmamanage, nagpapatakbo at nagme-maintain ng mga ospital? Kasi noong isang araw po kayo'y bumalik sa Candelaria, mukhang napansin po ninyo na hindi pa masyado nag-i-improve yung unang napansin po ninyo. Oo. Nakakapagod, diba? Parang, from day one na nag-assume ako ng post in 2022, yung mga marching orders natin, yung on my part, ginawa ko naman lahat, no? Anong problema nyo? Anong problema ng facility? Prioritize natin, binibigay natin, and we're asking their help para lang maramdaman ng tao. No? So, may improvement sa services, but other than that, very basic. How do we maintain na continuously available ang medicines? Iniwasan natin na ang pasyente lumalabas, nalilito ang pasyente, lahat na lagay ko, may help desk, merong navigator, ganyan. So, it's just a matter of like proper coordination, communication, and maging concern, malasakit. Sa pasilidad, malasakit sa pasyente, na it's not okay na walang gamot. Hindi yun okay. Yun. Ganyan. Siyempre ako, nagagalit ako pagka ganun because may mga inilagay na ako na strategy sa kanila gagawin. Nandyan na lahat. Natututo ko everyday na may kulang sa policy natin. So, i-test natin. But, magbigay ng So ulitin natin, effort. ma'am, yung gamot dapat hindi na pinahihirapan ng pasyente pag walang gamot. Yes, yan number one po na rule ko, na sinikap ko na magawa. Alam ko it's hard sa parte ng government, no, pero nagagawa they just have to do their job, like for proper forecasting. Sabihin, tutukan mabuti, alamin, wag mong hihintaying mawala, no? So, meron kang buffer na
lead time from the ordering to delivery, things like that, no? So, parang yan paulit-ulit. And then, syempre ako, naman, mabuti ako hands-on, 'di ba? Paano yung kung hindi hands-on, di bahala na yung mga pasyente kung anong ginagawa. And mabuti kung hindi nga po ako laging nasa hospital kasi ang dami kong trabaho. So that's why I'm asking them to like naman do their share, no? Hindi yung pwede ako lahat ang gumagawa ng dapat nilang gawin. At saka in place, so, ngayon, in place na yung strategy ninyo, may kumbaga i-implement na lang ng mga local. Yes, sir. Hindi nila pinoproblema, sir, ang pambayad, ang pera, saan kukuha ng pera, etc. Ang kailangan lang ay gawin ang trabaho na nagpo-forecast, nagpo-process, ganyan, tinuturuan ng pasyente, idinidirect ang pasyente. So, ako kasi masistema ako, sir. I'm very organized person. So, bawal sa akin yung nawawala ang pasyente na hindi niya alam ang gagawin. Tapos yun nga, walang pambili. Tapos sabihin mo, ay, bahala na kayo. Diyan po sa labas, may tindahan. Di ba? Ano ba yan? Kaya nakakaiyak naman yung sagot na ganyan. Kung ikaw yung pasyente, di ba? Yeah. So, sige lang, hindi ko pa naman sila sinusukuan lahat. Huwag kayong susuko, ma'am. Huwag muna Sana po. Huwag kayong susuko. Ma'am, on that note, medyo matindi po pinagdadaanan hindi lamang po ng bansa, ng Quezon, kundi ng buong mundo. Ating mga kababayan, maraming pangamba, maraming ipinag-aalala, lalo sa mga bagay-bagay tungkol po sa kabuhayan dahil itong oil crisis nga po. Ano ho ang inyong gustong iparating na mensahe at magpapagaan ng damdamin ng ating mga kababayan sa Quezon? Thank you, sir. No? Thank you po doon sa opportunity again. Well, first siguro, appeal lang, sir, na sa mga traders natin or sa mga business owners na kailangan basic yung kanilang binibigay sa ating mga kalalawigan. Sana wag sasamantalahin, no? Yun lang ang pakiusap ko kasi magkakasama naman tayo dito, magtulungan with the government. And kami naman, doon sa iba't ibang sector natin, we are in communication with the national government agencies, ano yung mga intervention, when ba, and then kami naman sa province naghahanap ng paraan just in case may mga ganito na darating na mas matindi ng problema ay ready po kami. No? May contingency plan po. So I think ano lang naman kami. No? Alright. Gov, salamat po ng marami sa inyo at ingat po kayo. Thank you po, Gov. Alright, si Governor Helen Tan ng lalawigan ng Quezon. Mahirap, partners, sa panahong ito ang maging local chief executive. Pero lucky we are sa Quezon sapagkat meron tayong hindi lamang basta gobernadora. May ina, ang lalawigan ng Quezon na nagmamalasakit sa buong lalawigan na kanyang inaaring anak. Salamat, Governor Helen. 603. Dumiretso muna tayo kay Noche. Mamigay muna tayo ng mali-malitang pera at MX3 package. Noche, where is you? Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ano yung sabi mo, partner? Kahit na may mali-maleta ka, pag wala namang mabiling gasolina, wala rin. Tatago ko muna yung maleta. Sigurado naman magkagasolina. Ang mahirap yung magkagasolina, wala ka namang maleta. Wala ka namang maleta. Pero ayaw naman natin ang maletang galing sa masama. Yes. Lalo na galing sa dugot pawis ng tao. Correct. Hindi po pwede sa atin. Ito naman, partner, ating ipamimigay na cash prize ay mula naman sa malinis, ayan, at kumbaga disente. Ayan, na pinanggalingan. Yung ibibigay ni Noche Kakas. Yes, Noche. Diba? Kaya sino ang mapalad na winner ng iyong Malacash promo ngayon? Noche! Yes, ito yung Henry at Miss Kay. Tuloy-tuloy pa rin yung ating pamimigay sa BCRA sa Malakas promo. Dito pa rin tayo sa Barangay Don Bosco, Palungsod ng Parañaque. Kung makikita nyo, nakaupo kami. Oo nga. Pagod ka na. Hello po. Sino katabi mo? Hello. Good evening. Good evening, sir.
Nag-exercise kasi dito. At habang nagpapahinga, yan, DCRS, pakita natin. Ayun! Yung idol, Oo nga. Ay, oo. Kanina sa palakad-lakad. Kayo. Ako. Talagang pang-biggest loser, ha? Okay, hindi ka na namin naabalahan nga. Gusto mo na rin makauwi ng bahay. Bibigyan sa nakagad namin ng 1,000 po. Thank you very much. Congratulations. Pang-gasolina eh. Pang-gasolina. Tulong kayo ito, ang aming NX3 package. Yan, pampahealthy. Oo, sa DCRH, kasya kaya. Kaya kailangan ito. Alter mo na lang yan. Ayan, may payong pa. Yung aming DCRH payong, saan ka man nagpunta, papainit at patagulan, kasama mo ang aming DCRH. Alam mo, yung payong Thank you very much sa DCRH. Yung payong kailangan yan sapagkat dapat... Kaya po ang dumating sa akin, kaya naniniwala akong ang Friday the 13th ay swerte. Yes, tama yun. Isa. Oo nga, Saka alam mo, isa. yung MX3 kailangan natin dahil maglalakad tayo, mahal ang gasolina, maglalakad na tayo para hindi tayo magkasakit, kailangan malakas resistensya. Correct. Para hindi tayo mainitan, kailangan natin ng payong. Diba? At para formado tayo, naka-DCRH t-shirt tayo kahit mainit. Ayan. Pag naka-DCRH t-shirt ka habang naglalakad, may magpapasakay sa'yo. Okay, maraming salamat. Congratulations po. Miss Karen. Idol tayo dito sa DCRH. Actually, yung uncle ko dati, nung may sasakyan siya, pinaka niya ay DIH dahil sa DZIH. Wow, taray naman. Wala na siya. Wala na po. At yung kotse na benta na rin. Ay, ganun. Maraming salamat, Kuya Macdac. At para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH dahil malay nyo naman kayo na ang next, kayo na ang susunod na maswerte sa aming DCRH malakas promo. Siyempre, kasama ang NX3. Dahil dito sa NX3, dito ako believe. Ayan. Thank you, Noche. Sa 27, ito para sa DCRH. Tuna sa Pilipinas. Tuna sa Pilipino. Balansyado. Thank you, Noche, sa MX3 at sa ating Congratulations. winner. Congratulations. Yan. Mabuhay kayo sa mga taga Don Bosco, Parañaque City. 6:07, we'll be back. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, pride for blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tipid tips sa pamimili sa grocery, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa sa pinakamahirap gawin ng isang mommy ay ang pagbabudget, lalo na sa grocery. Kaya naman narito ang mga tips upang ang ating pamimili ay maging pocket-friendly. Una, make a plan. Gumawa ng listahan. Tignang mabuti kung ano ang wala at ilista bago pumunta ng grocery. Make sure na susundin lamang kung ano ang nakalista. Pangalawa, eat and go. Siguraduhin kumain muna bago umalis. Sa pamamagitan nito ay makatitipid ka sa pagkain sa mga fast food dahil hindi ka makararamdam ng gutom. At pangatlo, big is better. Mas mainam kung malalaki ang bibilhin tulad ng shampoo, powder soap at iba pa dahil mas malaki ang matitipid kaysa bumili ng maliliit. At pang-apat, check the date. Laging i-check kung kailan mag-i-expire ang mga produktong bibilhin upang magamit ng matagal-tagal na panahon. At panglima, umiwas sa paggamit ng credit card. Kung kayang bayaran ng cash, ay mas mainam ito. Iwasan gamitin ang credit card upang hindi maging impulsive buyer. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni Lori, Kay, I, Yani, Blights, and Tashi. Oh, my love, you don't even have to try, 'cause baby, you're the song deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama Payday Friday the 13th. No, not malas the 13th. It's swerte. It's swerte. Oo, it's swerte dun sa mga automatic to naka ATM. Automatic to pero swerte rin yun. Sapagkat you have to Mrs. dahil si Mrs. ang inyong manager. Tsaka treasurer. Correct. Siya ang magbabudget. Actually, mahirap mag-budget. At saka ang hirap maging madre de pamilya. Walang day off yan, sabi nga nila. Correct. Diba? 24 hours, 7 days a week, 365 days in a year ang trabaho. Yung mga ATM natin, bahala na kayo. Tiran nyo lang kami ng panggasolina. Sabi, saka pambili ng pagkain. Ang laki lang hinihingi pang gasolina no? Oo nga But brace yourself because in the coming week na-i-announce na namin na hindi, baka akala natin this week lang hanggang today o tomorrow. Utay-utay Next week meron pa hong
Pero alam mo, partner, maiulat lang natin. May, I think it's being published na. Na yung Iran, hinayaan ng makakuha ng langis o magkaroon ng supply ng langis. Ang China. Oo. At saka ang India. Okay. Pero yun ay mga bansa na alam naman natin hindi sila talaga close allies with America, di ba? Parang ayun na yun eh. Kasi ito nabasa ko doon sa isang, naalala mo yung author ng Rich Dad Poor Dad, si Robert, anong pangalan itong author na ito. Siya ang naglabas ng information. Hapon yun eh. Kioski ba yun? Hanapin natin. Binabasa mo mong libro niya. Hindi, pero kasi I think marami na naman si Robert Kiyosaki. Oo, di ba? Ang sinasabi niya rito, partner, lumabas na ito sa kanyang Facebook account na anong sinasabi niya? Iran sends 11.7 million barrel of oil to China. So yung China pinayagan na nila na makakuha ng supply, as well as meron din siyang binanggit na pati yung India inalaw na sa Strait of Hormuz na makadaan yung mga tangke na kumukuha ng gasolina sa Middle East. So sana ay huwag tayong humantong dun sa wala na talagang mabilhan ng gasolina ang ating gobyerno. Makahanap sana ng paraan, sapagkat mahirap ito, partner, talagang lalo na dun sa mga basic, yung binabanggit ni Governor kanina. Paano ka mga emergency situations, 'di ba? Hindi mo naman pwedeng irason, sabi ni Gov kanina na ay sorry po, hindi po maandar ngayon ang ambulansya kasi wala pong kargang gasolina. Hindi naman pwede 'yun, 'di ba? Mamamatay na yung pasyente. Kahit na kagaya ng governor namin, umahanap siya ng paraan para mapabilis ang pagbabayad para makahiram uli ng makautang uli sa mga gasolinahan. But still the problem is the supply, pag walang supply. And let's all pray na yun pong giyera ngayon sa Middle East ay matapos na at bumalik sila doon sa lamesa ng pag-uusap. At hindi magkakaigi po ito sapagkat pag tumagal ito ng tumagal, partner, pag hindi talaga natapos ang giyerang ito sa Middle East, talagang kakapangilabot po ito. Ngayon pa lamang kung iisipin natin. Sapagkat baka next week 100 ang diesel eh. Naku, grabe, no? 'Di ba? Tapos yung mga driver ayudahan mo ng 5,000. Ang 5,000 partner ngayon pag ipinunta mo sa palengke o sa talipapa. Napakakonti nang mabibili na lang. No? May balita tayo magtataas ang singil ng kuryente, singil sa tubig. Sabi naman ng Meralco, tama ba ang aking pagkakaintindi, hindi pa ito yung dahil sa oil price increase. Iba pang yun, ibang rason yun. Hindi ba? Pagkatapos although ito mga mga kumbaga mga paramdam pa lang, no. Para siguro hindi tayo ma-shock kaya may paramdam na, di ba? Pero doon na nga patutungo ito sapagkat di mo naman sila po pwedeng pigilang mag-increase sapagkat kailangan din nilang bawiin yung kanilang ginagastos sa pagninegosyo at pagbebenta sa atin ng mga serbisyo. So, ano ang ating pwedeng gawin, partner? Kaya mo bang maglakad from Manila Broadcasting hanggang hanggang Mandaluyong? Bakit hindi ako doon uuwi? Inililigaw ko lang sila. Oo, kunyari doon. Sige. Parang kakayan, alam mo, may sibayan, pera nga po ng bisikleta mo. Hindi, alam mo, partner. Magbibisikleta na nga lang ako. Pag ikaw ay imaginein mo na lang na ang sarili mo ay nag-hiking, maglalakad ka ng mga 10 kilometro simula sa baba hanggang doon sa peak ng bundok o ng Dalisdis. No? Kakayanin mo ilang kilometro lang simula sa Manila Broadcasting hanggang Mandaluyong. Kaya naman. Siguro mga 5 kilometrong mahigit lang yan. Pero syempre, marami tayong mga kailangan i-considera dyan.
Ang pag-hiking sa puno ay masarap, ang hangin, malinis. Walang mga hold-upper at mga pickpocket sa paligid. Oo. 'Di ba? So kailangan ng police visibility ngayon. So kung uuwi tayo, tinan mo partner, matatapos tayo ng programa. 6:30. Yes. Medyo madilim na, 'di ba? So, syempre, hindi pa tayo uwi agad niya. Magre-retouch pa ako. 7 o'clock na makalabas. Madilim na, nakakatakot. Nung sa araw ko pa sinasabi, pagkat kung mauuso at gagawin natin ang walkathon na yan. Group walkathon. Kailangan, at saka maramihan dapat tayo. Kailangan yung kaligtasan sa kalye. Yes, oo naman. At diba? magiging ligtas lang ang kalye kung lalabas ang maraming pulis sa kalye with force multiplier ng mga barangay tanod para hindi tayo matakot sa mga masasamang elemento kung sakasakali na kinakailanganin nating maglakad ng kilo-kilometro. Sana mangyari po yan at siguro proactively, partner, dapat ginagawa na yan with this situation ng atin pong supply ng gasolina. 6:25, Senate Blue Ribbon Committee bukas pa rin para sa 18 dating Marine at mga sundalo. Para daw mag-imbestiga ang Blue Ribbon, ayusin lang kanilang mga testimonya. Balita mula kay Raymond Del Paz. Raymond. Bukas ang pintuan ng Senate Blue Ribbon Committee para sa 18 ex-Marines na nagsabing sila ay nag-deliver ng mali-malitang pera sa mga opisyal ng gobyerno na umabot sa 805 billion pesos bilang kickback sa mga flood control project. Ito ang muling inihayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee kasunod ng mga akusasyon na meron itong pinoprotektahan. Sabi ni Lacson, noong lumabas ang 18 ex-Marines ay ipatatawag na sana ang mga ito sa Blue Ribbon kung ang kanilang testimonya ay malapit-lapit sa katotohanan. Nakakainsulto umano sa katalinuhan ng mga Pilipino ang 805 billion pesos na sinasabi nilang kanilang dineliver kaya't ayaw niyang ipatawag sila at maging sirkus lamang ang pagdinig. Naniniwala din siya na nagkaroon ng delivery ng pera ngunit hindi aabot sa 805 billion pesos. Pinayuhan muli nito si Attorney Levito Baligod na ayusin ang testimonya ng kanyang mga kliyente upang sila ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Giit ni Lacson, hindi siya maaring akusahan na may pinagtatakpan dahil pati mga kasamaang senador ay pinangalanan sa kanyang partial report sa flood control anomaly, masakit man sa kanyang kalooban. Dahil nanatili ang kanyang paninindigan na sundan lang nila kung saan nakaturo ang ebidensya. Sa ngayon ay nanatiling 4 pa lang silang nakapirma sa Senate Blue Ribbon Committee Partial Committee Report at kailangan pa niya ng 5 para ito ay ma-sponsoran na sa Senate Plenary. Dito si RH28, Raymond Del Paz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Del Paz. Samantala Northern Samar Governor Harris Ongchuan at Senator Kiko Pangilinan nagkaroon ng pagpupulong sa food security at educational support. RH34 Jane Bantayan, ibalita mo yan Jane. Kinumpirma ni Northern Samar Governor Harris Ongchuan na nagkaroon sila ng pag-uusap ni Senador Kiko Pangilinan na layuning pag-usapan ang food security at educational support na pag-usapan ang pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda sa ilalim ng Sagip Saka Act na sinusulong ni Pangilinan kung saan tutulong ang national na pamahalaan sa mga mangingisda at magsasaka na lumago ang kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng skills development trainings, equipment, production inputs, access sa credit grants at crop insurance. Napag-usapan rin ng dalawang opisyal ang pagtulong ng national at lokal na pamahalaan na bumili ng mga produkto direkta sa mga mangingisda at magsasaka. Ayon pa kay Governor Harris Ongchuan, kinumpirma ni Senador Kiko Pangilinan ang kanyang suporta sa edukasyon lalo na sa pagbubukas ng mga oportunidad para mas maging accessible pa ang edukasyon sa mga mag-aaral. Inaasahan naman ni Governor Harris Ongchuan sa kanyang pahayag sa pamamagitan ng kanyang Facebook page na makakamit ang food security at pangarap para sa mga mangingisda at magsasaka, kabataan, para mismo dito sa lalawigan ng Northern Samar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you Jane. Samantala sa ibaing dagat, French President Macron kinumpirmahong nasawi ang isa nilang sundalo sa Iraq sa gitna ng giyera sa gitnang silangan. Balita mula kay Jackie Resho. Jackie?
Kinumpirma via X na dating Twitter ni French President Emmanuel Macron ang unang French soldier na nasawi sa Iraq habang nagpapatuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Israel, US at Iran. Matapos ang strikes ng US at Israel sa Iran nitong nakaraang buwan, ay nagpapatuloy na rin ang retaliatory attacks ng Iran sa iba't ibang rehiyon sa gitnang silangan at nagsara na rin ng Strait of Hormuz para mapigilan ang shipment ng krudo bilang paghihiganti. Ayon kay Macron, isang sundalo nila ang nasawi habang marami ang sugatan dahil sa naturang pag-atake, pero hindi nilinaw ng presidente kung sino ang nasa likod nito. Unang nagbabala ang isang pro-Iranian Iraqi group sa France na sila ngayon ay target ng airstrikes dahil sa pagdating ng isang French aircraft carrier sa area of operation ng American Central Command. Hiniulat naman ng French military na tumama sa kanilang kampo ang ilang drones habang nagsasagawa ang ilang troops ng counter-terrorism training. Nagpaabot ng pakikiramay si President Macron sa naiwang pamilya at mga kaibigan ng nasawing sundalo at pinasalamatan ang kanyang naging papel sa pagtatanggol ng kanilang bansa. Gayunpaman, patuloy na giniit ni Macron na mananatiling strictly defensive o tanging pagdepensa lamang ang gagawin nila sa Middle East War. At yan ang balita mula sa ibayong dagat. Ito si Jackie Resh ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Jackie Resho. Samantala, balitang showbiz naman tayo, Loiza Andalio at Ronnie Alonte, certified parents na. Ibalita mo yan, Josa Cruzat. Wala nang pagsidla ng tuwa ng celebrity couple na sina Loiza Andalio at Ronnie Alonte matapos nilang ibandera ang pagsilang ng kanilang panganay na anak. Sa kanilang Instagram accounts, ipinakilala ng mag-asawa ang kanilang bundle of joy na pinangalan ng si Rooney Leor o ang kanilang baby Nilly. Maikling meet or Nilly ang naging caption ni Ronnie habang hindi naman napigilan ng aktor na ibahagi ang kanyang excitement sa serye ng kanyang Instagram stories. Agad namang bumuhos ang pagbati mula sa mga netizen at ang mga kasamahan sa industriya para sa bagong yugto ng buhay ng mag-asawa. Matatanda ang ikinasal ng dalawa noong nakaraang taon, habang noong Pebrero lang ay kinilig ang fans nang i-reveal ni Loiza at Ronnie sa kanilang YouTube vlog na girl ang kanilang first baby. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! And we have a winner from Quezon City. Hello po. Si Enrique Vista. Parang Meksikano, no? Oo nga. Enrique Vista. Magandang hapon po. Magandang hapon. Saan ba kayo? Sa Tijuana ba kayo? Mexico. Oo. Mukhang ang Vista kasi para kayong may-ari ng isang hacienda. Parang weighing 100 pounds from Tijuana, Mexico. Ginawa mo naman siyang boksingero. Ako gusto ko haciendero siya. Enrique Kring-Kring La Vista. Hello, Sir Enrique. Ayan po. So, kumusta po kayo dyan sa QC? Sa Tatalon po ako. Sa Tatalon. Ayun. Okay, so hindi niya nasagot yung tanong natin ng direkta. Pero sana ay tama na po itong sagot nyo sa ating katanungan for 500 pesos, Sir Enrique. Ang himpilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, una sa mga taga-Taytalon. Hindi po pwedeng hindi masagot yan kasi panahon pa ho ng Simatar. Ayun! Simatar! DZRH. Paulit na, sir. Paulit. Siyempre po, panahon pa ng Simatar, DZRH po. Ayun. Congratulations, Sir Enrique. Meron kang 500 pesos in GCash. Salamat po. Naalala mo ba ang aking... Ito, nagyayabang na naman po yung partner ko. Oo na, magaling ka ng voice actor. Kasyang
Ba't kinikilabutan ako? Congratulations, Sir Enrique, at sa lahat po ng mga winners natin. Salamat. Parang si Enrique, mas bagay yung Enrique Nonchalant Vista. Salamat, Enrique. Bye. Thank you. Congratulations. Mukhang ano na siya, matagal na siyang listener partner kasi kilala pa niya yung si Matar. Yes. At, dyan na rin po natin, tatapusin muna ang ating talakayan at ang ating balitaan dito po sa Balansyado. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi nating tatandaan na ang sikreto ng pag-asenso ng buhay ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Huwag gagawa ng masama. Pagos gumawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga kailanman ng masama. Laging tumulong sa mga nangangailangan lalong ngayong panahon ng kahirapan. Help is wealth. Kami po ang inyong nakasama sa Balansyado. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Susunod na po, Attorney Cheryl Adami Molina, usapang legal po sa DZRH. Ang topic, paano mapapatituluhan ang nabiling foreclosed property. Alright, bye. Bye. Balansyado.